sa inyong lahat. Ito po si JNK, ang inyong ka-go na laging on the go. Alright, pag-usapan natin itong si VP Sara Duterte. Mga kababayan, grabe na po talaga ang kakapalan at sobrang kaipalan nitong si VP Sara. Bakit? Ay nako, tingnan nyo naman, pag-usaping West Philippine Sea, pag-usaping katulad niyan, yung mga kapatid niya, yung ama niya na grabe po ang ginagawa na paninira, grabe po yung ginagawang insulto sa mga Marcos, kay PBBM, 'di ba? Pero wala pong naririnig tayo sa kanya. Pero pag ang pinag-uusapan, mga kababayan, mga kagaw, ay usapang China, ay mabilis pa sa alas 3, alas 2, alauna itong si VP Sara. Tingnan niyo po. Good day to everyone. I convey my warmest wishes for a joyous and prosperous Lunar New Year to all, celebrating around the world, including our vibrant Filipino-Chinese communities and Chinese nationals in the Philippines. Congratulations to Ambassador Huang Silian and his team for organizing the embassy's celebration. May the Year of the Dragon, marked by its powerful symbol of strength and renewal, bring us all good health, success, and renewed hope. As we embark, tingnan nyo yung ngiti niya, grabe talaga yung kanyang pagsipsip sa China, mga kababayan. Talagang lahat ng mga event, lahat ng mga pangyayari na meron sa China, talagang nagsasalita ito, no? Pero pag usapang West Philippine Sea, wala, tikom ang kanyang bibig, mga kababayan. At ang kapal na mukha. Tingnan nyo ano pa to? Nagsasalita pa ng Mandarin. On this new cycle, let us seize the opportunity to strengthen our bonds, promote understanding, and work together towards a harmonious future for all. Mabuhay! 新年快乐! Nongli, 新年快乐! Sabi niya, Chingning Kuwaila, abutikik-kikik. Ay nako, talaga naman, Diyos mio marimar, mga kababayan, makapagsip-sip lang sa China ay talagang gagawin lahat ng ating BP. Lantaran naman talaga, no? Hindi na kailangang tanungin, hindi na natin kailangang ipaliwanag na itong si VP Sara at ang kanyang pamilya ay talagang mga maka-China. Diba? Alam natin, mga kababayan, ano sabi niya? Let's continue to have the strong bond. Ano yung strong bond? Bakit kung merong strong bond ang ating bansa at ang China, mga kababayan, bakit hindi po tayo, hindi niya pinagtatanggol o wala siyang ginagawa para mapigilan yung pang-aapi, yung ginagawang pang-aabuso dyan sa West Philippine Sea? Di ho ba? Mga kababayan, kung mahal niya ang mga Pilipino talaga, ay dapat nakikialam siya. Wala tayong naririnig eh. Ibig sabihin ba nito, ang mahal niya lang ay ang China? Grabe ang ngiti. Sabi ni JDB, this is my year, 1976, cute dragon. At ibang klase itong si Sara, pinakita pa talagang hindi niya tatalikuran ang China, sabi ni ME. At tagal ko nang pansin, kapal niyan, kabuisit. Ayan, ebidensya na para wag na natin iboto yung butchikik na Sara na yan. Totoo, mga kababayan, mga kagaw, no? Dahil sabi ko nga po sa inyo, I still remember nung nagkaroon po ng botohan dyan sa Taiwan, no? Ang kanilang ginawang basehan sa pagboto ay yung mga maka-China. Yung mga maka-China, mga kababayan, ay hindi nila pinagbubuto. So baka pwede rin natin dito mai-promote na pagdating ng 2025, pagdating ng 2028, lahat ng mga pro-China ay wag na natin iboto. Kilala naman natin kung sino yung mga pro-China na yan. Sabi nga ni Jay Tariela, ulitin ko na naman, 3 ang politiko dito sa atin. Una, sila yung mga nagsasabi at tahasan. Talagang nagsasalita sila, harap-harapan, wala silang inuurungan
that they are against China and they are saying something bad about China. Siyempre, yan ang iboto natin dahil talagang sila ay pro-Pilipino. Mga kababayan, talagang kakalabanin nila hanggang dulo ang China para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino. Sino-sino yan? Kagaya po ni Gibo Teodoro, di ba? Yung mga kagaya niya. At sino naman yung mga pangalawang mga politician sa atin? Yung sila yung mga nagsasabi na sila ay against China, but they are not saying something against China. Ang sinasabi lang nila, ano kami dyan, ayaw namin sa China, pero hindi sila nagsasalita ng laban sa China. Ganun lang sila. Diba? At ang pangatlo, mga kababayan, mga kago, ay yung mga tao na walang sinasabi. Talagang asin tahimik. Diba? Parang si Sara yon. Talagang wala siyang sinasabi pagdating sa China. Ang sinasabi niya, diba? Ang sinasabi niya ay hindi against. Puro pagpuri. Puro pagpapakakapal ng mukha o parang pagsisipsip ang ginagawa niya doon sa China. Yung mga yan, yung 2 and 3, wag na po natin iboto. Dahil yung mga yan, may sariling interes. At yung mga yan, mga kababayan, ay hindi ipagtatanggol ang ating soberanya. Hindi ipagtatanggol ang ating teritoryo. Diba? Nakikita naman natin kung anong klaseng ugali meron itong mga to. Even Duterte, yung tatay niya, di ba, nagsalita, ipamimigay niya ito. At nabalitaan din natin na ang mga Chinese or yung mga Chekwa na yan ay naglalabas-pasok dyan sa Mindanao. Di ba? Mga kababayan. Sabi ni Elijah Roel, hindi man lang pagalitan publicly ang mga kapatid niyang publicly binabalahura si PBBM. No to Sara Duterte, no to all pro-China na kakandidato. At shoutout kay Ocho, no? No to pro-China, no to traitors, no to makapili, at magandang gabi sa inyong lahat. Sabi naman ni JDB, strong band as virtual province of China because City Davao is bonded with Nanning City, Janyang City and Municipality of Chongqing in China. Ayun. Grabe. Ang tindi ni Sara, mga kababayan, no? Hindi pa rin siya, para sa akin. Dahil, although politika, pero dapat hindi na siya yung nagpapa-press pa ng ganito, nagpapakita pa sa mga video. Pwede naman kung totoo, di ba, kung gusto niyang magpalakas doon, mga kagaw, ang para sa akin, personal message na lang. I-chat niya, i-text niya, tawagan niya si Ambassador Ek, di ba? Di ko alam pangalan yun, Wang Chilian. Niya na lang, i-message niya na lang, tawagan niya na lang, ganun. Huwag na magpakita. Nagbibideo pa eh. Pero sa atin, okay, may video siya, katibayan to, na siya ay talagang pro-China. Pero hindi. Ang sa akin naman, yung kakapalad ng pagmumukha mo, ipinapakita mo sa amin na sadyang makapal ka talaga. Na alam mo, yung China, winawalang hiya na tayo, binabalahura na yung mga kababayan natin, panay pa rin ang sip-sip nyo sa kanila. Lantaran, on air. Diba? Hindi man live, pero captured by video. Captured din yung audio. So dito pa lang makikita natin, mga kababayan, mga kago, na maliwanag na pagtitraitor sa ating sa ating bansa. Si PBBM nga may nakita ba kayo na nagsalita si PBBM? Parang wala akong video na nakita. Correct me if I'm wrong. Parang hindi naman siya bumati dun sa sa mga Chinese. O nagsabi man siguro ng tawag dito, nagsalita man siguro ng Happy Chinese New Year. Pero hindi ka kasing kagaya ni
Sara Duterte na talagang pinatungkulan niya itong si Ambassador Wang Chilian at ang China, di ba? Grabe. Ang kapal talaga ng mukha nitong si Sara. Hindi ko hindi ko lubos maisip, matindi, makapal, sobra. Parang mas makapal pa dun sa paa ng kabayo eh. Pag isinampal mo, kaya nilakad mo, wala eh, hindi tatablan eh. Di ba? Kahit na abuti na ng pagkadadami-dami ng taon, talagang hindi pa rin matatanggal ang kapalan ng mukha niya. Kapal daw ng sikmura, sabi ni Penny Aban, sabi ni ME. At siya, thank you so much sa Lides Roel, ay abracadabra sa pa-star ha. Salamat. Sabi ni Lides Roel, pero okay lang din yan, parang si BFF lang yan na si Aimee. At least nalalaman natin ang mga hindi natin dapat iboto. Correct. Tama naman yan. Pero mga kababayan, parang sa akin kasi, yung presidente nga natin eh, hindi ko nakitaan ng ganyan. I don't know kung sorry to say this, but I'm not really so sure if our president had this message as well. Diba? Hindi ko po nakita. Pero itong si Sara kasi yung nagbungad sa akin eh, na talagang pinopoint out niya, talagang pinatutungkulan niya yung ambassador ng China dito sa atin. Diba? Chinese ambassador. O whatever you call this man, si Wang Chilian. Pero ang presidente, wala po ako narinig na ganito. Siguro bumati ng Happy Chinese New Year, pero wala siyang binanggit na pangalan. Unlike dito kay Sara, mga kababayan, dito nga sa sabi ko nga sa inyo, dito na lang kung hindi makapal ang mukha nito, doon sa mga binitawang salita nung kuya niya, nung kapatid niya, ng tatay niya, dapat doon na lang, kung meron kong delikadesa, nag-sorry ka man lang. Wala tayong narinig na sorry eh. Pagkos ang sinabi pa niya doon sa kanyang statement, ito ay kanyang pahayag. O ito ay kanilang pahayag, respetuhin na lang natin kung ano yung mga sinasabi nila. Mga kababayan, di ba? Sana man lang kung ikaw ay may puso, kung hindi ka talaga totoong sumasang-ayon sa sinasabi ng tatay mo, mga kapatid mo, dapat ikaw ang mag-lead. Ikaw ang gumawa ng mag-initiate to say sorry sa ating Pangulo. Diba? Magkaiba yung sinasabi niya eh. Sabi niya, tinuruan siya ng kanyang mga magulang para maging matuwid. Magulang matuwid, tapos walang mura. Tapos ang gusto pagpapatayin yung mga tao, matuwid ba yun? May ganun bang tao? Again, no one is above the law. Kahit na sila ay addict at kahit na yan ay mga pusher, dapat pinagbibigyan. Dapat po ito ay dinadaan sa tamang proseso. Diba? Dahil may human rights nga tayong tinatawag. At bakit nagtataka tayong lahat? Doon sa pinagsasabi ng tatay niya, wala namang mga nauhuling mga malalaking drug lord. Lahat nakakalaya, lahat nakakawala. Tapos itong si Sara, hindi man lang siya nag-sorry dun sa sinabi ng tatay niya. Di ba sinabi ng tatay niya kay Presidente Marcos, pasalamat ka, hindi na ako presidente ngayon. Kung hindi, kasama ka dito. Anong ibig sabihin niya? Doon daw sa ICC, mga kababayan, yung mga napatay nila, di ba dahil ang ICC nag-iimbestiga. So ngayon, pinagpapatay yung mga tao na may involvement daw sa drugs. So dahil si PBBM ay dinadawit niya na bangag noon, bangag hanggang ngayon, so sinasabi niya na kung ako pa ang presidente, kasama ka dito. Ibig sabihin, kasama siyang si presidente na papatayin. Maliwanag yun. Diba? Pero itong si Sara, walang sinasabi. Hindi nagsasalita na sana man lang, pasensya ka na, galit lang yung tatay ko. Pasensya ka na dahil sobra lang ang pagmamahal ng tatay ko sa mga Pilipino, sa mga
sa bayan natin. Kaya ganun siya magsalita. Di ba? Pero wala, mga kababayan, talagang deadma. Tapos, nung itong mga vlogger naman ng DDS, nung lumapit itong si Sara doon papuntang Vietnam, itong sila PBBM, lumapit pala si Lisa tapos si PBBM, ang sabi nila, pati si Maharlika, na ang ugali daw ni FL Lisa, mga kababayan, mga kago, ay bangketa. Paano mo sasabihing bangketa? Natural at reaction ng isang tao na magalit. Diba? Masasabihin ko pang plastic si Lisa kung hindi siya nagsalita. I mean, kung siya ay nakipagkwentuhan pa rin, nakipagbeso-beso dito kay Sara, sa kabila ng pagmumura, sa kabila ng pinagsasabi sa kanyang asawa. Eh may class, masasabihin ko may class si Lisa dahil at least, ipinakita niya na hindi maganda yung mga pinagagawa niya. Tapos, do you think, bibeso-beso pa ako at makikipagngitian, natatawa-tawa pa ako sa'yo? Diba? Mas matatawag nating bangketa yung mga taong nagpapaka-plastic. At tama lang, reaction lang ng isang normal na reaction ng isang babae na yung asawa niya. Kaya tayo nga mga kababayan Simpleng tao lang, halimbawa, tayo. May nagalit sa akin, halimbawa dyan. Yung asawa ko, kahit minsan, kahit mali ako kakampihan pa rin ako ng asawa ko Diba? What more doon sa ginawa sa kanyang asawa na pinagsasabihan na resign, addict noon, addict ngayon, tapos sinabihan pa na kung presidente pa ako, kasama ka dito. Tingin nyo, si Lisa babaliwalain niya na lang yun? Diba? Ang kitid ng utak. Si Maharlika, yung yung pasimuno nun na sinabihan niya bangketa raw si FL Lisa. Sabi ni Biktima 147 na imbag nga rabi ilakay, na imbag mit nga rabi kada kayo amin dita apo. At Lides Roel, kung hindi ba yan kapalmok sa gabi pinaliguan ng mura yung presidente ng Pinas ng pamilya niya. Inaumagahan, nakuha pang pumunta sa departure ni PBBM, tama lang na inisnab siya ni FL. True. Mga kababayan, kahit ako dito, ako dun, pabor ako dun. At least pinarating ni Lisa na I hate you. Diba? Wala kang ginawa para pagsabihan yung pamilya mo, yung tatay mo, yung mga kapatid mo. Tapos magpapakita ka pa dito. Penny Aban gusto niya kasi magbe-benefit siya pag nagtagumpay ang tatay niya. At sabi nga ni Percy Lapid, mag-ingat si BBM kay Digong Nyot. Totoo yan. Sinabi ni Percy Lapid bago siya mamatay. At sinabi niya talaga tahasan, kung papipiliin siya, he will go to BBM. Ilokanan ka na walang prinsipyo o kung meron man, wala sa hulog ang pinaglalaban ng bagong oposisyon. Kulang pa nga yung mga pang-i-snub ni FL kung ako, baka pinatit ko pa siya. Yung iba dyan, baka nga sa bunutan pa. Kaya lang, siyempre may manner naman, may class naman si FL Lisa. Sabi nga niya sa kanyang pahayag, tigilan na natin ang away-away. Sabi niya, mahirap o mayaman, may class naman tayo. So, ibig sabihin lang, yung sinabi niya yon, hindi niya papatulan, magkakaroon ng pisikalan, no? Magsasabunutan, sampalan, something like that. But, kailangan, bilang isang babae at bilang isang asawa, bilang first lady pa, ipapakita ako sa'yo, nagalit ako sa'yo. Ipapakita ko sa'yo na hindi ko gusto yung ginawa ng mga kapatid mo. At kung totoo na ikaw ay walang, kung kinukundina mo ang mga sinasabi ng tatay at mga kapatid mo, you should have to say something. Diba? Pero wala kang ginawa. Instead, ang ginawa niya parang respetuhin daw yung mga kapatid niya, yung tatay niya. Bakit si PBBM ba nirespeto nila? Diba? Grabe. Tama yung pag-snub ni FL sa Saradugas na yan. Ako doon. Pabor ako doon. ME Ilocano ka pala host? Yes po, purong Ilocano po ako.
bakit tong hindi pinansin ni Sarah sa SMR, hindi siya tinawag na palengkera? True. Mga kababayan, yan din nga yung sinabi ko dun sa previous vlog natin, no? Sinabi ko po na, bakit nung binalahura si Martin, kung ano-anong pinagagawa, tinawag pang tambalos-los ni Sarah, ba't hindi siya, bakit tinatawanan pa, bakit pinapalakpakan pa siya? O sino ang tunay na palengkera? Sino ang bangketa? Diba? Doon sa pagsasalita na yon, makikita natin na hindi siya sport, na hindi siya professional. Diba? Kung professional siya, kung tinanggal man itong si Gloria, mga kababayan, it is because itong si Gloria ay nagbabalak na patalisikin at agawin ng pwesto ni SMR. Normal lang naman at gumawa ka ng hakbang, lalong-lalo na itong si Speaker Martin Romualdez, talagang gusto na nila na magkaroon ng pagbabago, ituloy ang kanilang mga plano. Di ba? Pagbabago, I'm speaking of the amendments of our economic provision. Di ba? Kung mawawala siya, kung papalitan siya ni Gloria, tingin niyo tutuloy ba yung na yan? Yung kanilang plano? Hindi po mangyayari yun. Sigurado. Diba? Sabi ni Abracadabra, si Amy Babs ang nakakainis dahil nasikmura ang mga pinagsasabi ni Pentagong sa kapatid niya. Wala na tayong aasahan dyan kay Abracadabra. Wala na tayong aasahan dyan kay Amy. Talagang na yan eh. Diba? Talagang antay na yan. Sabi ko nga is there a possibility or is there any possibility that Amy has a secret na hindi niya pwedeng bitawan na alam ng mga